Po, second session na po tayo at makinig po kayong mabuti. Para po masimulan ang ating second session ng ating Grand Bible Seminar, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po nagpapasalamat po kami sa pagtitipuno po sa aming lahat dito po sa lugar na ito upang makapakinig ng salita ng Diyos. Dahil nalaman po namin ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Panginoon, dalangin ko po na ikaw po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang kumilos sa diwa at magbukas sa puso ng bawat isang nakikinig upang maunawaan po nila yung pong katotohanan na sinasabi ng Biblia, sapagkat kung alam po nila yung totoo, natural, darating ang tunay na pananampalataya. Kagabayan mo po kami sa mga sandaling ito, nawang banal na Espiritu nawa ang kumilos at magpaunawa sa mga nakikinig ng mga bagay na dapat po nilang malaman upang sila po ay maakay tungo po sa tunay na pagsisisi hanggang sa sila po ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Alam po namin ikaw po yung Diyos na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya pinahintulot mo po na maidaos ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa lugar na ito. Kaya nga po, Panginoon, mula sa simula hanggang sa matapos ang Bible Seminar na ito, kami lang po ay lubos na umaasa at magtitiwala sa iyo. Ilagay mo rin po sa aking bibig, Panginoon, maipangaral ko lamang ang naayon sa iyong banal na kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Okay ho, so buksan po natin ang ating mga Biblia. Lumang Tipan, Job chapter 8. Sa mga walang Biblia, wag po kayong mag-alala. Papakita ko po dito sa screen. Job chapter 8, verse 8. Job chapter 8, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat magsiyasat ka sa mga nagdaang panahon, hinihiling ko sa iyo, at isaalang-alang mo ang natuklasan ng mga ninuno. Dito po mayroon pong kataga na sinasabi, kailangan pong magsiyasat sa mga nagdaang panahon. Yung mga nakalipas na, at ito po ang ituturo ko po sa inyong lahat. Tungkol po ito sa kasaysayan. Ito pong Biblia ay tinatawag po na history book. Ito po ay tungkol sa kasaysayan ng tao at ito po ay naisulat na po ng Diyos. Ang Diyos po alam niya po lahat mula pa simula hanggang sa wakas kasi siya po yung Diyos. Tama po ba? Last night, pinag-aralan po natin na siya po yung Diyos na lumalang ng lahat. Siya po yung nagpasimula at siya rin po yung magtatapos. Kaya alam niya po yung simula hanggang sa katapusan. Sa mga bagay po na nagdaan na, ito po'y tinatawag po nating kasaysayan. Natapos na, nangyari na. Sa English, history. Kaya nga po, pag-aaralan po natin kung saan po tayo nagsimula hanggang sa kung paano po nagpatuloy ang mga tao. Yan po lahat, history na nangyari dito po sa Biblia. At kapag sinabing nangyari, kailangan nating hanapin yung mga ebidensya. Okay? Kaya umpisahan po natin ang mga bagay na ito. Kalahati lang po ang masasabi ko po ngayong gabi kasi kulang po yung oras. Kaya pag-aaralan po natin yung 4 na mahalagang bagay na nakasulat po sa Biblia, patutunayan po natin, ito ba ay totoo? Alamat lang ba ito? Gawa-gawang taob lang ba ito? Kailangan nyo pong makakita ng mga ebidensya. Kaya pag-aaralan po natin ngayon, yung pong kwento sa halamanan ng Eden, yung pong pandaigdigang baha na nangyari sa panahon po ni Noe, pag-aaralan din po natin yung pong dahilan kung bakit iba-iba po yung ating wika, maaring narinig nyo na po yung Tore ng Babel, at yung pong sa panahon nila Abraham, nila Moses, yung pong ginawa ng Israel na pagtawid doon po sa Red Sea, o yung tinatawag po nating Red Sea crossing. Lahat pong yan ay mga parte ng ating kasaysayan natin bilang mga tao. Okay?
John 17 verse 17, babasahin ko po sa inyo. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. We invited you dito po sa tinatawag na Bible Seminar. Yesterday, sabi ko po, one way para makilala natin ang Diyos sa isa pamamagitan ng Biblia. Sabi po sa verse na ito, ang salita mo ay katotohanan. Ano po ito? Ang Biblia ay katotohanan. Pero hindi po tayo pwedeng maniwala lang sa pamamagitan ng verse na ito. Ang salita mo ay katotohanan, tapos na. Hindi ganon. Kailangan talagang patunayan natin. Kaya para mapatunayan po natin na ang salita ng Diyos, ang Biblia ay totoo, gagamit po tayo ng dalawang bagay. Dalawang paraan para mapatunayan na ito po ay 100% na totoo. Mga kababayan, mahirap maniwala sa Diyos kung hindi kayo naniniwala sa Biblia. Marami pong tao naniniwala sa Diyos, pero kapag tinanong ko, naniniwala po ba kayo sa Biblia? 50% lang po. Problema yun. Kailangan mabuo po sa inyo ang paniniwala na ang Biblia, 100% ay totoo. Para mapatunayan na totoo po ito, kailangan natin ng dalawang method. Tingnan niyo po dito sa sulat ko. Ito pong Biblia, sabi po, ang salita mo ay katotohanan. Para mapatunayan po yan, kailangan natin ng dalawang bagay. Una, yung mga nangyari na. Kapag sinabi natin nangyari na, history. Tapos na. Tama po ba? Pag may nangyari po dito sa bansang Pilipinas, halimbawa po, example lang, halimbawa po binomba yung Malacanang, maisusulat po yon bukas sa news. History na po yun, tapos na. Tama? Kaya sa pamamagitan po ng history, isang method po ito para mapatunayan natin na totoo ang Biblia. Paano ba nagsimula ang lahat? Noon, patutunayan natin na yung mga kwento dito sa Biblia ay pawang mga katotohanan, tapos na po yun, kaya tawag natin history. Sa mga nangyari sa nakaraan, ito po ay tapos na, nangyari na. Kapag sinabi nating tapos na history, kailangan natin ngayon ng evidence. Para maniwala tayo, kailangan ng ebidensya. Huwag lang po kayong basta-basta maniwala. Kapag may nagsabi ganito o ganyan, kailangan mayroon kayong pinangahawakan na ebidensya. Tama po ba? Para mas madaling masabi, paano mo po nasabi na ikaw ay anak ng nanay mo? Maaaring sabihin mo, kamukha ko kasi siya. Okay? Ito po yun. Para mo mapatunayan, all you have to do, bibigyan mo po ako ng birth certificate. Diba? Makikita ko po doon, ito pala pangalan ng nanay mo. Nandun po lahat. Mayroon kang hinahawakan na dokumento, mayroon kang ebidensya. Tama po ba, mali? Para natin mapatunayan na ang Biblia ay totoo, kailangan natin ng mga ebidensya, evidences. Okay? Kasi tapos na, nangyari na. Ito po ngayon ang pag-uusapan natin. Sinasabi po na yung history, parang ganito rin po, His story. Dahil Diyos ang gumawa nito, kaya God's story. Ito po ngayon, pag-aaralan natin yung mga history dito sa Biblia. Totoo ba ito? Nangyari po ba talaga? Bukas, yung kalahati, pag-aaralan naman po natin yung mga prophecy. Sa Tagalog, propesya. Parang ang lalim, di ba? Kapag sinabi natin propesya, simple lang po, mangyayari pa lang. Okay? Kaya ito po, future po ito. Yung mangyayari, nakasulat na sa Biblia. Bago pa mangyari, sinulat na ng Diyos. Sabi niya, upang kapag nangyari, maniwala kayo sa akin. Ang Diyos po alam niya yung mangyayari bukas, tama po ba? In the future. Kayo alam niyo po ba? Hindi. Kaya nga, kung alam po natin ang Biblia, malalaman natin yung mga mangyayari pa lang. Kasi nga, nakasulat na po yun, long time ago, dito po sa Biblia. Pag pag-uusapan naman po natin yung prophecy na nakasulat sa Biblia noon, titignan natin kung ito po ay natutupad ngayon. Ang tawag natin po dyan ay, kailangan natin ng fulfillment o katuparan. Sinabi noon, talaga bang nangyayari ngayon? Ito po, pag-aaralan natin bukas. Para mas madali pong maintindihan, gagamitin po natin yung dalawang yan para po mapatunayan na ang Biblia po ay totoo. Okay? Kaya dito po, sa history na ito,
kailangan po natin ng mga facts. Sa mga balita, alam nyo po, inuuna pong ibigay sa inyo ang facts. Ano po yun? WH question lang po. What? Who? Where? When? May journalist po ba dito? Yung journalism ang kanyang pinag-aaralan? Minsan po nag-aaral ako niyan, yan muna po. Sa news, uunahin mo po yung facts na ilagay. Hindi pwedeng maglagay ng iyong opinion. Marami pong tao na dadayo ng fake news. Bakit? Hindi nila alam ang facts. Ano po yung facts? Simple lang po, katotohanan. Okay? Kaya kailangan po natin ng mga facts. Para pag alam po natin yung mga detalye, ano, sino, kailan, paano nangyari, at may ebidensya, madali tayong maniwala. Ito rin po ay ina-apply sa mga investigador. Pag may nangyaring krimen, facts muna. Tama po ba? Facts lahat. Kukolektahin ng mga ebidensya. Ano pang isa? Kailangan po nila ng saksi, witness. Bukas, gagamitin natin ng Israel para magpatotoo na totoo ang Biblia. Totoo ang Diyos. Tama. Okay? Pero ngayon, eto muna. Dito po muna tayo sa history. Pag-aaralan po natin ito, mahalaga po ito. Kaya sabi po sa unang talata na sinabi o pinakita ko, magsiyasat ka sa nakaraang panahon. Bakit kailangang magsiyasat sa mga nangyari na? Para po kayo maniwala na totoo po ang Biblia. So titignan po natin ngayon ang history. Yung iba ayaw ang subject na history. Gusto nyo ayaw? Maganda po ang subject na history. Pero hindi po history ng Pilipinas ang pag-uusapan natin. Yung pong history na nakasulat dito po sa Biblia. Bakit kailangang tignan? Bakit kailangang patunayan? Para makita nyo po yung mga ebidensya. At kapag nakita nyo, ay oo nga, may ebidensya, naturally, maniniwala kayo. Kasi po, alam ko po na marami pong tao, especially dito sa Philippines, naniniwala, wala namang ebidensya. Bakit ka po naniniwala? Alam niyo pong sagot? Basta. Basta po, basta. Kaya wag lang po tayong basta-bastang maniwala. Kailangan niyo po muna ng ebidensya. Kaya, pag-usapan po natin ito. Realization of Bible in History and Prophecy. Today, dito po tayo. Tomorrow, ang pag-uusapan naman po natin ay this one. Okay? Kaya ngayon, mag-focus po tayo sa mga binabanggit na Biblia na nangyari noon. Hahanapan natin ng mga ebidensya. Kaya unahin po natin yung history and then tomorrow, prophecy. When it comes to history, ito po muna. 4 lang muna. Pero mahalaga po ito na mga nangyari nakasaad dito po sa Biblia. Unahin ko po kaagad ang Garden of Eden. Sa bansang Pilipinas, sinasabi nila, nagsimula ang tao kay malakas at kay maganda. Nabiyak yung kawayan. Naalala niyo po ba yun? Yun po ang explanation ng mga nakakatanda, maging sa ating libro. Nung bata ako, nabasa ko rin po yun, nagsimula raw tayo kay malakas at kay maganda. Pero nung bata po kami, meron din kaming kwentuhan. Sabi po ng mga kalaro ko, nag-umpisa ang tao ganito. Ang Diyos nagluto, gumawa siya ng lupa. Unang salang, sobra, yun yung maitim. Ito yung mga negro. Pangalawang salang, nilagay po niya, kulang naman, kaya ito yung maputi, Amerikano. Pangatlo, tamang-tama na, pagbunot, Filipino na kayo manggi. Yan po yung mga, bata pa lang, naririnig ko po yung mga kwentong yun. At kahit bata pa po, may mga kanta na kami. Langit, lupa, empyerno. Lately ko lang po, nung naka-attend po ako ng Bible seminar, bakit common yung mga ganito na kahit hindi alam ng mga tao, may mga ganon sa laro, sa mga kwento. Kasi nga, mayroon po talaga tayong pinanggalingan. Kahapon pinag-usapan po natin ang creation. Ginawa ng Diyos ang lahat pagkatapos, ginawa po niya ang 2 unang tao. Hindi po tayo galing sa mga unggoy, okay? Hindi ko na po ini-explain, madali na lang po iyon.
Galing po tayo sa unang dalawang tao na nilalang ng Diyos. Sino po sila? Adan at Eva. Very good. Okay. So Adan at saka si Eva, ito po ay nangyari sa kwento ng Garden of Eden. Okay? Ito po ang nangyari sa halamanan ng Eden. Patutunayan natin na ito po ay totoo. Ang Garden of Eden ba, alamat o katotohanan? Alam ko po yung iba sa inyo, naririnig nyo na po yung tungkol kay Adan at saka kay Eva. Gaya ko rin po noon. Pero hindi ko po alam na totoo ito. Akala ko, kwento-kwento lang. Pag tinanong ako kung saan ang Garden of Eden, hindi ko kayang sagutin. Bakit? Akala ko kasi basta kwento lang. At bakang karamihan sa inyo, isipin nyo, yung kwento ng Garden of Eden ay pambatang kwento lang. Pero nasa Biblia po yan. Magsisimula po sa Genesis chapter 2, 3, detalyado po na ipinaliwanag ng Diyos ang kwento ng unang dalawang tao. Kung ikukwento ko po ng buong buo, kulang po yung ating time. Kaya isa-summarize ko po. Ginawa ng Diyos ang lahat, nagbigay siya ng lahat para sa kanyang espesyal na nilalang, ang mga tao. Bakit? John chapter 4 verse 24, God is a spirit. Nung nilalang niya ang tao, ayon sa kanyang sariling larawan, mayroon po tayong spirito. Kaya pinrovide ng Diyos ang lahat-lahat sa kanyang ginawang unang dalawang tao, si Adan at saka si Eva. Nilagay niya po sila sa Garden of Eden. Lahat po pinrovide ng Diyos sa kanila. Kaya lang ito po ang ginawa ng Diyos. Ang Diyos, hindi niya ginawa silang robot. Na kung sinabi niya, ganito, gagawin nila. Hindi po sila robot. Binigyan sila ng Diyos ng kakayahang mamili. Meron po silang freedom, meron po silang free will. Kaya po, naglagay ang Diyos sa gitna ng halamanan ng tinatawag na punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Hindi po yun mansanas ha. Wala po yun sa Biblia. Ito ang sinabi ng Diyos, malaya kayong makakain ng lahat-lahat, maliban sa bunga nung punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Bakit niya yun sinabi? Kasi gusto niyang tignan kung mamahalin rin siya ng tao na kanyang ginawa. Kaya madali lang po yung utos. Bakit? Lahat po pwede nilang kainin except sa isa. Ulitin ko po, ang layunin nun para makita ng Diyos kung yung pagmamahal na binigay niya sa kanila ay ibabalik nitong dalawang unang tao na kanyang ginawa. Pero alam niyo po ba ang nangyari? Ang nangyari po sa kwento, lumabag po ito pong mag-asawa. Genesis chapter 2, makikita niyo po iyon ng detalye. Pagpasok po ng Genesis chapter 3, ito po ang nangyari. Genesis 2 verse 8. Basahin niyo po sabay-sabay. 3, 2, 1. Yan, Genesis chapter 2, hindi ko na po magagawang isa-isahin, pero doon niya sila nilagay. Bawal silang kumain ng ipinagbabawal na bunga, pero sabi ko nga kanina, lumabag po sila. Kaya nga, sa Genesis chapter 3, ang pamagat po nun ay fall of man. Anong ibig sabihin nito? Bumagsak ang tao sa kasalanan. Mas pinili po nung dalawa ang labagin o ang maniwala sa kasinungalingan at hindi po doon sa katotohanan. Bumagsak po ang tao dito sa kasalanan. Bakit? Sinuway po nila ang salita ng Diyos. Pagkakain po nila, sabi kasi ng Diyos, kapag kinain nyo yun, tiyak, mamamatay kayo. Alam niyo po, pagkakain po nila, mayroon pong naramdaman yung dalawang mag-asawa. Bakit? Pumasok po ang kasalanan. Yung sanang magandang buhay na meron sila, dun na po nagsimula ang lahat ng problema. Pinarusahan po sila ng Diyos. Ito po hanggang ngayon, ramdam po natin. Sabi niya sa babae, dahil nakinig ka doon sa ahas, yun po yung demonyo, manganganak kang may sakit. Mga nanay, pag nanganganak po ba kayo, masakit o hindi? Nasa Biblia po yan. At sabi niya po kay Adan, ikaw lalaki, dahil nakinig ka kay Eva,
magtatrabaho ka, bubungkalin mo ang lupa. Mga tatay, di ba tayo nagtatrabaho? At unti-unti po nararamdaman ng mag-asawa, sila po ay tumatanda ng hihina. Bakit? Dahil po sa kasalanan. Pinalayas sila ng Diyos sa halaman ng Eden. Bakit? Nagkasala po sila. Awit chapter 5 verse 4. Ano po ang sabi? Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan, ang kasamaan na hindi mo kasamang naninirahan. Kaya alam niyo po mga kababayan, simula pa lang dito po sa kwentong ito, dito po nagsimula ang problema. Ano ba ang problema? Hindi po problema kung mahirap po kayo. Hindi yan problema. Hindi po problema kung wala po kayong pera. Hindi po problema kung ngayon may sakit na po kayo. Isa lang po ang problema ng tao. Ano po yun? Ito po, yung nangyari dito. Ang problema po natin ay kasalanan. Kaya yung napakaganda at gwapong nilalang, unti-unti, eto po, tumanda po sila. Yan din po ang ating pinagdaraanan. Kapag bata ka pa, para kang anghel, ang cute-cute mo. Kapag dalaga, marami kang tagahanga. Pero just wait, time will come, puputi rin ang buhok mo. Mangungulubot din ang iyong balat, mangangamoy lupa ka rin. Bakit? Dahil po ito sa kasalanan. Kaya kung titignan po natin ang history, doon sa simula ng tao, Adan at saka kay Eva, ito na po ang nangyari. Ano po yun? Pumasok na po ang kasalanan. Yes. Ngayon, patutunayan natin, kailan at paano nagsimula ang kasaysayan ng tao? Kay Adan at saka kay Eva. Ang mahalagang tanong, talaga bang mayroong Garden of Eden sa mundong ito? Patutunayan natin. Saan ang lokasyon nito? At ang aral dito, dito po nagsimula ang kasalanan. Isa-isa. Ang tanong, kung nakasulat ito sa Genesis chapter 2, Genesis chapter 3, tungkol kay Adan at saka kay Eva, ang tanong, meron ba talagang Garden of Eden? Sunod na tanong, saan matatagpuan ang Garden of Eden? Of course, kung wala ka pong alam, simple lang po ang sasabihin mo, opo, totoo yan, maaari. Pero pag tinanong ko, saan matatagpuan? Itanong mo kay Tulpo. Hindi natin alam. Yung iba, paraiso. O saan yung paraiso? Sa Garden of Eden. Saan yung Garden of Eden? Sa paraiso. Paikot-ikot lang. Pero, kung titignan niyo po ang Biblia, may eksakto pong lokasyon kung saan naroon ang Garden of Eden. Bakit? Kasi totoo po ito. Hindi po ito alamat, hindi po ito kwento-kwento lang ng tao. Kaya ngayon, titignan natin, gusto namin to cease to believe. Kailangan may ebidensya tayo na talagang mayroon ba talagang Garden of Eden sa mundong ito? Meron po. Nakasulat po yan sa Genesis chapter 2, verse 10 to 14. Mahalaga po ito. Okay? May isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ang halamanan at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. So dun po sa Garden of Eden, simple lang po. Para mahanap ito, kailangan po natin ng landmark na tinatawag. Kailangan po nating hanapin yung 4 na ilog. Kasi sinabi, mayroon pong 4 na ilog sa Garden of Eden. Malinaw po ba? Hindi. Parang ito pong Quezon City Church. Kung hindi mo po ito kabisado, hihingi ka ng landmark. Tama po ba? Saan ba matatagpuan ang Quezon City Church? Ano po yung madaling hanapin dito? Yung ospital dyan, di ba? So malapit lang sa Quezon City General Hospital. Meron kang madadaan ng Iglesia ni Cristo doon. Sabi, malapit ka na sa Road 22. Kaya may landmark para mas madaling maintindihan. Minsan, yung malapit din, sasabihin mo, malapit ito sa Muñoz, sa Roosevelt. Sa LRT station, baba ka doon. Para madaling hanapin ang isang lugar. Dito po, ang Garden of Eden, para mahanap natin, hahanapin natin yung landmark. Ano po yun? May 4 na ilog. Isa-isahin po natin. Verse 11, ang pangalan ng una ay Pishon. Malinaw. Then, verse 13, punta na ho tayo sa verse 13.
para mabilis. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Ito po. Verse 14, ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. Ang ikaapat na ilog ay Euphrates. Kaya simple lang po, para mahanap ang Garden of Eden, hanapin natin yung apat na ilog. Sa panahon po natin ngayon, rinig pa po natin yung dalawa. Sabi nila, it rings a bell kapag narinig natin, parang narinig ko na yun. Especially yung Tigris at Euphrates. Kaya may apat na ilog, ano po uli? Pishon, Gihon, Tigris, at Euphrates. Yung Tigris at Euphrates, sa atin pong world history, naririnig po natin. I think high school, na pag-aaralan natin, naririnig po natin yan. Tigris at Euphrates. Saan ba matatagpuan yan? Punta po tayo sa globo o sa mapa. Ang sinasabi po ng Biblia na kinaroroonan po ng Garden of Eden ay nasa bandang Middle East, gitnang silangan. Saan partikular? Sa may bandang Iraq. Bakit po? I-consult po natin si Google Earth. Ito po mula po sa Google Earth. Hanggang ngayon, kung titignan po ninyo, tignan nyo po yung cursor, hanggang ngayon dumadalay po yung Tigris. Nandun pa rin po hanggang ngayon, sa may bandang Iraq. Hanggang ngayon po, makikita nyo ito, Euphrates. Dumadaloy pa rin. Kaya sinasuggest po, ito po yung katotohanan ng sinasabi ng Biblia, ang Garden of Eden ay wala sa paraiso. Ito po ay nasa gitnang silangan, sa may bandang Iraq. Ngayon may problema po tayo. May dalawang ilog pa, di ba? Ano po yon? Pishon at Gihon. Pero kung pupunta po kayo ngayon doon, wala. Noon po, matagal nilang pinag-isipan, hinanap na saan? Nahanap na natin yung Tigris at Euphrates. Pero alam niyo po, around 1980s, na-imbento na po yung Landsat satellite. Ano po ito? Ito po yung satellite na may kakayahang kumuha ng picture ng buong mundo po natin at may mga teknolohiya kung saan pwede nilang tignan yung pong ilalim ng lupa. Kaya nga, simula noon, nahanap po, around 1980s, nahanap po ito pong dalawang nawawalang ilog. Para mas madali nyo pong maintindihan, may isa pong documentary. Panoorin nyo po ito kung paano nahanap yung dalawang nawawalang ilog, si Enos 905, si Kenan 910. Kaya kung iisipin po natin ngayon, using simple logic, parang imposible. Kaya noon po ayaw kong maniwala. Kaya Genesis pa lang ayaw ko na pong ituloy. Nakakabagot, sabi ko. Bakit? Imposible. Bakit sila inabot ng ganito katagal na panahon? Ngayon, ilang taon ba yung inaabot po natin? Di ba 70 hirap na? Parang mahirap i-imagine at isipin, sila 930. Pero alam niyo po, nasa Biblia rin po ang sagot. Yung mga misteryo sa aklat ng Genesis, may sagot din po sa Biblia. Ito rin po ay nalaman ko sa pamamagitan ng Bible Seminar. Ano po ang sagot? Ito po. Sa Genesis chapter 1 verse 7. Pwede po basahin natin sabay-sabay? 3, 2, 1. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at ito ay nangyari. Sabi po, may tubig na nasa ilalim at may tubig na nasa itaas ng ating mundo. Yung nasa ilalim, ito po yung mga bodies of water. Gaya po ng seas, ocean, di ba napag-aaralan natin yan? Anyong tubig. Pero mayroon pong sinabi, tubig na nasa itaas. Ano po ito? Ito po yun. Ito po yung mundo natin ngayon, pero sa panahon po ng Genesis, nung unang panahon, sabi ng Biblia, mayroon pong tubig na nakabalot sa ilalim, sa itaas. Ito po yung tubig na nasa ibaba, ito po yung tubig na nasa itaas. Sa English po ang pagkakasabi, firmament. Para po siyang bula, tubig na nakabalot sa mundo. At dahil po dito, ito po ang dahilan kung bakit mahaba ang buhay ng mga tao noon. Bakit? May protection po sila. Hindi po nakakapasok yung mga high-frequency waves dito po sa mundong ito nung unang panahon. Gaya po niyan. Okay? Ito pong high frequency, hindi maganda sa ating kalusugan. Sa simple engineering, pagpapaliwanag, yung low frequency, ganito lang po yun. High frequency,
Ganito. Okay? Dati hindi po ito nakakapasok dahil po may firmament. Yung pong bula o yung pong tubig na nakabalot sa mundo. Kaya ang klima po nila noon, sa panahon po nila, sa unang panahon, maganda. Hindi siya mainit, hindi siya malamig, perpekto po yung kanilang kalagayan. Para mas maintindihan nyo, yung pong ulam, ibabad mo po dyan sa ilalim ng araw, maya-maya panis na po yan. Kaya nga nilalagay nyo po sa ref. Tama po ba? Pag kayo po ay construction worker at lagi pong nakabilad, madali po kayong parang matanda ka agad. Pag siya po ay hirap na nag-construction worker, 30 years old siya, pero parang tingin, 50 years old na. Kasi ang isa pong nagpapatanda po sa atin talaga, yung pong harmful rays, yung pong high frequency waves na nakakapasok mula po sa araw, papunta po sa ating mundo. Dati hindi po, bakit? Mayroon pong bula o yung tubig na nakabalot. Totoo po ito. Kaya yung mga artista may tagapayong. Tama po hindi? Ayaw nilang magpa-araw. Ako po ayaw ko man, wala nang magagawa. Okay. But anyway, ito po yun. Tingnan nyo po sa screen. Mayroon pong firmament, mayroon pong tubig noon, kaya tamang-tama po napakaganda ng kanilang klima, ng temperatura, hindi mainit, hindi malamig, wala pa pong ulan. Perfect para mabuhay ang tao, kaya inabot po sila, 900 pataas ang buhay nila. Naiintindihan niyo po o malabo? Naiintindihan. Salamat po. Hindi po nakakapasok yung pong tinatawag nating mga sinag ng araw na hindi maganda sa ating kalusugan. Kung may kakilala po kayong may cancer, kapag nagra-radiation, di ba? Sobrang hirap po. Nagsusuka sila kasi nai-expose po sila sa radiation, sa x-rays, paulit-ulit. Kaya po, nalalagas pag nagki-chemotherapy. Tama po ba hindi? Kasi hindi maganda sa kalusugan. Noon po, hindi yan nakakapasok sa ating mundo. Pero ngayon, kaya 70, 80 years old lang, minsan 50, namamatay na ang tao kasi nakakapasok na po yan. Bakit? Mamaya ipapaliwanag ko, ito pong bulang ito, yung tubig na nakabalot, binagsak ng Diyos yan sa panahon ni Noe. Yung susunod na kwento, doon ko po ipapaliwanag. Anyway, dito po muna tayo. Kaya kung pupunta po kayo sa Middle East, alam nyo po ba na paborito po yan ng mga archaeologists na puntahan? Diyan po nakikita yung mga fossils. May mga pelikula po na ginagawa dyan sa Middle East at dyan po talaga nakuhukay yung mga mahalagang ebidensya sa sinaunang panahon. Ito po nakuha. Tutuboy po ito. Masasabi natin na ito po ay nag-exist sa panahon nila noong unang panahon. Gaano po kalaki ang tutubing yan? 1 meter po ang wingspan. Ganito po kalaki sa akin. Mayroon po kayo nakitang tutubi na ganito kalaki sa akin. Ganito na po yung tutubi natin sa panahon natin ngayon, di ba? Pero noon po, totoo po, bakit may nahukay na fossil? Yan po. Ito naman po, 30 centimeter po yung wingspan. Nag-exist po yan, yung mga yan, noong unang panahon, noong mayroon pa pong tubig na nakabalot sa ating mundo. Mayroon po ngayon, hanggang ngayon, may mga specialist na tinatawag nilang Sequoia Park, malalaki, sobrang lalaking punong kahoy. Masasabi po natin na mas malalaki pa yung punong kahoy noong unang panahon, especially sa panahon nila Adan at saka ni Eva. Sa Garden of Eden, malalaki. Gaya po nito, mas malalaki pa po. Hindi lang po mga halaman at hayop ang malalaki. Ito po ay bakas ng paa ng tao. Totoo po yan, hindi po yan ginawa lang. Nag-exist po talaga yung mga malalaking hayop. Hindi po natin, iniisip natin, pelikula lang yan, gawang tao. Hindi po, talagang mayroon pong mga malalaking hayop noon. Sobrang lalaki po nila. Ito po buto na nahukay. Mula po yan sa tuhod hanggang sa bewang. Kaya kung gagawin po nating tao yan ngayon, ito po yung taon ngayon, yung tao po noon wala pa sa tuhod ng sinaunang tao. Totoo ba ito? Totoo po. Sa Genesis chapter 6 verse 4, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na iyon. Kaya huwag niyo pong isipin na sila Adan, sila Eva, yung mga unang tao ay gaya ng height natin. Hindi po. Matatangkad po sila, malalaki po sila, kaya nga mahaba rin po ang kanilang
buhay. Maging yung kinakain po nilang mga prutas, yung mga hayop noon, ay hindi po ganitong size sa panahon po natin. Sobrang ganda po kasi ng panahon nila noon. At wala pa pong bisyo yung mga tao. Naintindihan po ba ninyo? Yes. Kaya, kung pupunta kayo ngayon sa Middle East, karamihan po doon ay disyerto. Pero meron tayong ebidensya, ibinaon kasi ng Diyos yun po. Nasa ilalim. Ngayon kung ayaw niyong maniwala, punta po kayo doon, maghukay kayo. Pero mahirap, abutin ka ng siyam-siyam. Maniwala ka na lang dito, bakit may documentary po tayo, at mayroon po tayong malinaw na ebidensya dito po sa Biblia. Tama po ba hindi? Unless gusto niyong magpagod. Ngayon po sana, naiisip niyo, totoo nga, ngayon madali na lang maniwala. Okay, next. Ito po yung aral na dapat nating tandaan. Sa Garden of Eden, okay, alam na natin, nasa Middle East siya, nasa may bandang Iraq, may ebidensya tayo. Pero ito po yun, ang aral na gusto ko pong malaman ninyo, dito po nagsimula ang kasalanan. Genesis chapter 2, verse 17. Sinabi ko na po ito kanina, pero mainam na makita nyo po ang mismong verse. Babasahin ko po. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Yan po ang sabi ng Diyos sa kanila. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yon, ay tiyak na mamamatay ka. Ang salitang ito ay eksaktong sinabi ng Diyos kay Adan. Okay? Sinabi yan sa kanya. Kapag kumain kayo, mamamatay kayo. Punta tayo sa Genesis chapter 3. Ano po ang pamagat? Nagkasala ang tao. Bakit? Lumabas po yung manunukso, yung pong ahas na sumisimbolo sa Satanas. Ito po ang sabi niya. Sa verse 4, pwede po kayo po ang bumasa. 3, 2, 1. Sabi kanina ng Diyos, kapag kinain nyo, mamamatay kayo. Sabi dito ng ahas, kapag kinain nyo, hindi kayo mamamatay. Nakinig po ang babae. Kaya anong ginawa niya? Verse 6. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. At parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Pumasok na po ang kasalanan. Nagkaroon na po ng mali siya kaagad kaya nagtakip sila ng kanilang katawan. Sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Sabi po nung ahas, hindi kayo mamamatay. Pag-usapan po natin ito para mas malinaw. Kahapon, sabi ko po, tayo po ay hindi lang binubuo ng katawan. Tama po ba? Ano yung pinakamahalaga sa atin? Mayroon po tayong spirito. Yes. May katawan tayo, pero nasa loob natin, sabi po sa Zacarias 12 verse 1, na gumawa ng spirito ng tao sa loob niya. May spirit po tayo. Sabi po ng ahas sa Genesis 3:4, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sa Genesis 2:17, sabi naman ng Diyos, tiyak na mamamatay ka. Ito po ang ibig sabihin nun. Nung kinain nila, hindi po sila namatay physically. Kaya umabot pa po si Adan ng 930 years. Pero nung kinain nila, sabi ng Diyos, tiyak na mamamatay kayo, may namatay po sa kanila. Ano po yon? Yes. Yan po ang ibig sabihin. Kaya lahat po tayo, isinilang physically buhay, pero yung ating spirit ay hiwalay sa Diyos. Patay po siya spiritually. Naintindihan po ninyo? Kaya nga, nung pumarito ang Panginoong Yesus, ang una sa turo niya sa John chapter 3 verse 3, malibang ang isang tao ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kasi sabi niya, you must be born again. Ano pong ibig sabihin na namatay ang ating spirito? Ito po yun. Isaiah 59 verse 2. Dahil po pumasok na ang kasalanan, 59 verse 2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, ano pat siya'y hindi nakikinig. Kanina,
sabi po sa awit 5 verse 4, ang Diyos ay banal at hindi siya naninirahang kasama ang kasamaan o kasalanan. Kaya ano po ito? Nung pumasok po ang kasalanan, nahiwalay, putol ang kanilang relasyon sa Diyos. Kaya nga hindi po nakapagtataka, lahat po tayo pisikal, isinilang, pero alam nyo po, napakalayo natin sa Diyos. Mas malapit tayo saan po? Sa kasalanan. Tignan nyo po yung mga bata. Walang nagtuturo sa kanilang magsinungaling, pero natural, natututunan nilang magsinungaling. At gumawa, tayo pong lahat, unti-unti habang lumalaki, gumagawa ng sari-saring kasalanan. Kaya umimbento po ang tao ng relihiyon. Kasi ang isip niya, ang relihiyon ang sasagot ng problema niya sa kasalanan. Umimbento ang tao ng edukasyon. Akala niya, kapag mai-educate ang tao, mas magiging maayos. Pero hindi po. Ngayon po, kung sino pa yung edukado, mas high-tech gumawa ng kasalanan. Tama, mali. Ano po ang tanging paraan para masolusyonan ang problema? You must be born again. Kayo pong nakikinig ngayon, physically, buhay po kayo. Pero kung hindi pa po kayo naliligtas, kayo po ay hiwalay pa, wala pang relasyon sa Diyos. Bakit? Patay po tayo spiritually. Ang ibig sabihin po nun, hiwalay ka sa Diyos dahil sa kasalanan. Diyos po siya, bawal po sa Kanya ang kasalanan. Naiintindihan niyo po ba? Kaya ang born again po ay hindi po relihiyon. Hindi po. Alam ng Diyos na isinilang po tayo ng mga makasalanan. At kailangan tayong maipanganak na muli. Para po tayo makapunta sa langit. Ito po ang patunay. Nagsimula ang kasalanan kay Adan at saka kay Eva, kaya lahat po tayo isinilang ng mga makasalanan. Roma 5:12. Basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ano pong sabi? Ang lahat ay kasama ka po dito? Hindi. Yes. Kaya ito po ang nag-iisang problema natin. At kapag namatay ka mamayang gabi, impyerno ka. Yan po ang sabi ng Biblia. Bakit? Ang Diyos hindi po naninirahang kasama ang makasalanan kasi holy God po siya. Kaya ho tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Maaari, hindi mo alam na makasalanan ka. Mabait naman ako, pastor. Opo, mabait ka, pero makasalanan ka pa rin. Tama po ba? Bakit? Yan po ang sabi ng Biblia. Ang lahat ay nagkasala. Yun na po, nasa sarili na po natin ang pagiging makasalanan. Bakit? Sa simula ng history ng tao, pumasok na po ang kasalanan. Tayo po ay nanggaling sa tao. Tao nanganganak ng tao. Kung ayaw pong maging makasalanan, sana aso ka na lang. May iba po nagsasabi, hindi na mamana yan. Hindi po. Ang term mana, hindi po. Nasa genetic makeup na po natin yun. Kaya nga may tinatawag natin tayong DNA. Tama po ba? Yun na po ang pagkakagawa sa atin. Bakit? Nagsimula, ang puno ay kasalanan, kaya namumunga ng kasalanan. Puno ng mangga, mamumunga ng mangga. Hindi po chiko. Tama po ba? Ganon din po tayo. Isinilang na po tayong lahat ng mga makasalanan. Whether you believe it or not, that's the truth. Okay? Yung hangin, katotohanan yan. Kahit na may lagnat ka, may hangin pa rin. Tama po ba? Tanggapin nyo man o hindi, yan ang katotohanan, hindi na yan mababago. Kaya sana, maintindihan po ng puso nyo, may problema tayo ngayon. Kaya po namin itinuturo ang Garden of Eden para makita nyo saan ba talaga nagsimula ang lahat-lahat. At dahil sa kasalanan na yan, ganito tayo ngayon. Kung titignan nyo po ang buhay nyo, kaawa-awa. Kahit mayaman ka, kaawa-awa. Ngayong araw, mas marami ang hirap, mas maraming kalungkutan. Ilang minuto ka lang na napangiti at tumawa. Tama po ba? Yan po ang dulot ng kasalanan. Unti-unti kayong tumatanda, unti-unti kayong nanghihina, yan po ang resulta dahil nasa atin ang kasalanan.
Kaya ito pong mundong ito, wala dito ang pag-asa. Alam niyo na po ba yung root cause? Ito po, ang lahat ay nagkasala. Kasama po ako dito, kasama ka rin po. Yan ang pinaka-mahalagang aral na matututunan dito po sa Genesis. Ito pong Garden of Eden. Totoo hindi? Saan po siya matatagpuan? Sa may bandang Iraq. Tanong ko, makasalanan ka? Totoo hindi? Opo, kasi nakasulat din po sa Biblia. So malinaw, totoo yung Garden of Eden. If you know the truth, naturally, madali na lang maniwala. Tama po ba? Okay. Ngayon alam ko na, pwede na akong maniwala. Yun po ang prosesong tama. Hindi po yung naniniwala ka na wala ka namang nalalaman, wala ka namang background, wala ka namang alam sa mga ebidensya. Ngayon may ebidensya po tayo. Okay? Pagkatapos po nun, nagkasala sila sa Genesis chapter 3, nagkaanak po itong si Adan at saka si Eva, nagkaanak po sila, dumami po ang mga tao. Mabilis po ang pagdami ng tao noon kasi malalakas po sila. Kapag nanganganak po sila noon, hindi gaya ngayon na kailangan ng ospital, hindi po. Para lang po silang nanganak na. Ganun. Kaya ang bilis ng panganganak, dumami po sila. Eto na. Dahil makasalanan na ang tao, nung dumami ang tao, nagmultiply na rin ng nagmultiply ang kasalanan. Papasok ngayon ang kwento ni Noe. Ito po ay nangyari simula Genesis chapter 6. Ito po yung pandaigdigang baha. Dahil po sa kasalanan, winasak ng Diyos ang lahat ng tao noon sa pamamagitan po ng pagbaha. Ang kwento ng baha at ang daong ni Noe, alamat ba ito o katotohanan? Maaring narinig nyo na rin po ito. Patutunayan po natin dahil nasa Biblia po yan. Simulan po natin. Ito po ang dahilan ng pagbaha. Dumami ng dumami ang mga tao. Ngayon, Genesis chapter 6 verse 5 to 6, babasahin ko po para sa inyo. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Ito po ang sabi, nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay ang kanyang puso. Sa Genesis 1 and 2, nung nililikha po ng Diyos, sabi niya, wow, ito ay mabuti. Pero Genesis chapter 3, nagkasala na po ang tao, simula doon dumami ng dumami. Genesis chapter 6 pa lang, nalumbay, nalungkot na ang Diyos. Bakit? Sabi po dito malinaw, napakasama na ng tao. Ang bawat haka ng kanyang pag-iisip, ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Ganyan po ang tao. Dahil sinilang na makasalanan, yung mga sumunod, puro na lang po kasalanan. Yan ang naging bunga. Kaya pinasya ng Diyos, wasakin. Lilipulin ko sila. Ito po ang Diyos na gusto ko pong makilala ninyo. Ang Diyos po na nasa Biblia, alam niyo po ba? Pumapatay po siya. Nanglilipol po siya. Bakit walang takot ang mga tao sa Diyos ngayon? Hindi yan totoo. Tingnan mo, ang dami kong ginagawang mali. Pero okay pa rin, buhay pa ako. Alam niyo po, nagtitiis lang ang Diyos sa'yo. Kasi ang Diyos matiisin, pero sabi niya, one day, magtutuos tayo. Pero ngayon, pinagtsatsagaan lang kita. Hinihintay lang kita. Sample po ito sa kasaysayan ng tao, nilipol sila ng Diyos. Ito po ang sabi. Nagbabala ang Diyos ng pagbaha. Genesis 6 verse 13 and 14. This time, kayo po ang bumasa, sabay-sabay dahan-dahan. 3, 2, 1. Malinaw po. Sabi ng Diyos, lilipulin ko na sila. Nakakatakot po ito. Pero may paraan. Ito po ay anino ng kaligtasan. Pero, bagaman lilipulin ko, may paraan. Gumawa ka ng daong, sabi niya kay Noe. Sa panahon pong kasi iyon, si Noe lang. Nakita ng Diyos, nalugod ang Diyos sa kanya. Siya lang po yung may tamang relasyon sa Diyos.
Lahat na ng tao, napakasama. Kaya siya po yung pinili ng Diyos, gumawa ka ng daong. Itong daong na ito, maliligtas sa mga papasok. Bakit? Lilipulin ko sila gamit ang tubig. Yung tubig kanina na nakabalot, yun po yung sinabi ng Diyos na ibabagsak niya. Tingnan natin. Ito po yung daong na pinagawa ng Diyos kay Noe. Wooden ship po ito. Gawa po sa kahoy. Ito po yung sukat. Mahirap ma-imagine, para mas ma-imagine nyo ganito po. Pag itatayo po natin ang Noah's Ark. Ito po ang Leaning Tower of Pisa. Ito po, imagine, wood po ito. Kahoy po ito. Pag ipapatayo natin, wala pa sa kalahati ng Noah's Ark. Okay? Yung mga famous na mga sinaunang structure na itinayo ng tao, kung itatayo po natin yung Noah's Ark, wala po sa kalahati. Statue of Liberty, halos nasa higit kalahati. Para mas ma-imagine nyo po kung gaano po ito kalaki. Kung ikukumpara po natin sa ibang ginawa ng tao na wooden ship, wala. Maliliit po yung gawa. Yan po. Napakalaki po nito. Para mas ma-imagine nyo po yung sukat na binigay kay Noe. Yan. Nangaral po si Noe habang ginagawa niya po ito. Magsisi kayo. Pumasok kayo sa daong, sabi niya sa mga tao. Uulan. Ang mga bukal sa lupa ay mabubuksan. Uulan. Pero ayaw nilang maniwala. Nakikinig po sila. Ang problema, hindi po sila pumasok sa daong. Habang ginagawa niya po ito, 120 taon, ang haba-haba. Pinapangaral niya, magkakaroon ng paghukom, gamit ang tubig, pasok kayo, sabi niya, pero ayaw talaga nila, nakinig lang sila. Ang masakit po, karamihan, inaakala na babaliw na po siya. Bakit gumawa po siya ng daong malayo sa dagat? Paano yan? Hihilain mo? Mari, may mga ganun nagsabi sa kanya. Pinangaral po niya ang salita ng Diyos, may babala ang Diyos. Dito po ang puso ng Diyos, maligtas sila. Pero, nasa kanila yon kung papasok sila o hindi. Nangaral lang po si Noe. Alam niyo po, 120 taon, alam niyo po, ang tigas ng puso nila. Alam niyo po kung ilan po ang pumasok dito? 8 lang po. Lahat ayaw. Nakinig man sila sa pangaral, ayaw. Ito po ang pumasok. Si Noe, may 3 po siyang anak na lalaki, si Shem, Ham, at saka si Japheth. Mayroon po silang tag-iisang asawa. Kaya lahat po, 8 po silang pumasok. At yung mga paris ng hayop. The rest, ang dami pong tao noon, hindi po sila pumasok. Bakit hindi sila pumasok? Ito po ang nakasulat sa Biblia. Matthew 24 verse 38, pwede po basahin po ninyo, 3, 2, 1. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, bakit hindi sila pumasok? Ito lang po ang iniisip nila. Kumain, uminom, mag-asawa, pinag-aasawa. Masama ba yan? Masama bang kumain? Masama bang uminom ng tubig? Masama bang mag-asawa? Hindi po. Pero bakit sila nalipol? Ito po ang ibig sabihin. Yan lang po ang iniisip nila. Wala na silang isip tungkol sa Diyos. At alam niyo po ba, ginamit ng Panginoong Hesus ito na talata para i-explain din ang panahon natin ngayon. Ito rin lang po ang iniisip ng mga tao ngayon. Wala silang panahon na pag-isipan ng kanilang spirito, wala silang panahon upang pag-isipan ng Diyos ang kaligtasan. Bakit? Anong iniisip nila? Kakainin, iinumin. Paano ako magtatrabaho? Gusto kong mag-asawa, gusto ko ng bahay at lupa. Tama po ba hindi? Sobrang hirap mangaral ngayon. Bakit? Ito rin po ang iniisip lang ng mga tao. Pwede po silang maligtas kung pumasok sila. Ang problema, ito po yung dahilan nila. Next time na lang yan, Noe. Mayroon pa akong gagawin. Gusto ko pang kumain ng sinigang na masarap. Wala namang pera dyan sa daong. May pera ba dyan? Wala. Kaligtasan. Hindi yan totoo.
Alam niyo po, lahat sila winasak ng Diyos. Yan po ang dahilan. Ayan na, bumaha na po. Umulan. Hindi nila to in-expect. Pero gaya ng pangaral ni Noe, uulan, babagsak ang tubig. Kahit na po pumatok sila, wala ng paraan. Ang nagsara po ng pintuan, hindi si Noe, ang Diyos. Okay? Lumubog ang buong mundo noon. Bakit ko nasabi? Nasa Biblia po yan. Genesis 7 verse 11. Sa ika-6 taon ng buhay ni Noe, sa ika-17 araw ng ikalawang buwan, ng araw na iyon umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman, at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Nang araw ding iyon, pumasok sa daong si Noe, sina Sem, Ham at Japhet, na mga anak ni Noe, ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Sila at bawat mailap na hayop ayon sa kani-kanilang uri, bawat maamong hayop ayon sa kani-kanilang uri, bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa ayon sa kanilang uri, at bawat ibon ayon sa kanilang uri, lahat ng sari-saring ibon. Buti pa itong mga to pumasok. Karamihan sa mga tao namatay. Alam niyo po, ang matututunan niyo dito, ang Diyos ay pag-ibig at ang Diyos ay hustisya. Ang pag-ibig ng Diyos nandoon sa mga nasa loob ng daong. Ang hustisya ng Diyos nandoon sa labas ng daong. God is love, pero pumapatay ang Diyos. Tandaan niyo po ito. Ang tanong, totoo ba ito? Okay. Nung humupa na po at namatay na po yung mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos, pagkatapos silang lipulin, bumaba ang tubig. Ngayon, sumadsad ngayon yung daong. Genesis chapter 8 verse 4, tignan natin kung totoo. Basahin po natin sabay-sabay. Nang ika-17 araw ng ika-7 buwan, sumadsad ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Sumadsad daw. Meron po tayong clue dito. Saan sumadsad? Sa mga bundok ng Ararat. Kaya tignan natin, hanapin natin yung bundok ng Ararat. Totoo ba na sumadsad doon ang daong ni Noe? Ito po ang mapa. Kung titignan nyo po, ito pong malapit sa border, itong border na ito po yung bansang Turkey, may nakalagay po Mount Ararat. Okay? Sabi sa Biblia, mga bundok ng Ararat. Para mas maintindihan, tignan natin sa Google Earth. Bakit sinabing mga bundok Ararat? Makikita nyo po, nasa top view po tayo. Sa top, tingnan nyo po, yellow po, nagyayelo po yung taas ng bundok. Okay? Mga bundok ng Ararat kasi hindi lang po isa. Mamaya ipapakita ko po yung actual picture. Sabi po ng Biblia, diyan sumadsad ang daong ni Noe. Kaya kailangan natin ng ebidensya. May malaki pong bundok, pero may mas maliit po na bundok. 10 buwan po yan, nagyayelo. Yung 2 buwan pag summer, medyo nalulusaw. Kaya sabi po, mountains of Ararat. Totoo po. Ito po yung real picture po niya. Yan. Nagyayelo po siya. At marami na pong pumunta doon upang hanapin. Okay? Sa pagdaan po ng panahon, marami na po ang gumawa ng expedition na tinatawag. Pag sasaliksik, tinignan nila, naroon ba talaga? Kasi sabi sa Genesis chapter 8, verse 4, totoo kaya ito? Kaya umakyat po sila. Around 1950s, mayroon pong French demolition engineer, ang pangalan po niya Fernand Navarra. Nakakuha po siya ng documentary ng kanyang ginawa para patunayan na naging eyewitness po siya noong pong napakalaking itim na bagay doon po sa ilalim ng yelo. Kasi ito po ay na-preserve doon. Pumutol po siya ng kahoy, suri sa mga laboratorio, tamang-tama po 5,000 taon, sakto sa panahon ni Noe. Para mas maintindihan, tignan niyo po yung documentary. Para mas madali niyo pong maintindihan at mapabilis. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman na magbibigay liwanag sa mga katanungang nagpalito sa mga dalubhasa ng kasaysayan. Totoo nga kaya ang Noah's Ark?
Naroon pa ba kaya ito sa mga bundok ng Ararat? Ang kwento ng daong ni Noe at ang pandaigdigang baha na lumipol sa mga tao noong unang panahon, sa wakas ay may kalinawan na. Tayo ngayon ay maglalakbay upang hanapin ang mga kasagutan sa mga katanungang ito. Sa kalagitnaan ng 1950s, sa wakas ay nagbigay ang bundok ng kauna-unahang pisikal na pahiwatig para sa ika-20 siglo. Ito ang nagsilbing umpisa ng sunod-sunod na makabagong pagsisikap upang matunton ang sikretong kinaroroonan ng daong ni Noe. Isang French demolition engineer na ang pangalan ay Fernand Navarra ay unang naging interesado sa daong. Iniwan ako ng mga British guide sa ibaba pa lamang ng bundok, kaya't nagsumikap akong magpatuloy ng mag-isa. Hindi ko natagpo ang nakalabas ang daong, subalit nakita ko talaga ang isang napakalaking maitim na bagay sa ilalim ng makapal na yelo. Alam kong kailangan kong bumalik upang tuklasin kung ano iyon. Bumalik nga siya noong July 1955 kasama ang kanyang binatang anak na si Rafael. Ang nakikita natin ngayon dito ay ang aktwal at tunay na pangyayaring kinuna ni Fernand Navarra at ng kanyang anak sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay. Noong 1955 ay mas mainit na taon at natutunaw ang mga yelo. Alam ko na kung may pagkakataon akong maabot ang daong, ay ito na iyon. Si Rafael ang unang nakakita ng isang bagay. Maingat na ibinaba ni Navarra ang kanyang sarili sa ilalim ng isang matarik na bitak na nasa taas na 13,500 talampakan. Ang kahoy ay madaling makita, ngunit ito'y matigas na nakabaon sa yelo. Pumutol si Navarra mula sa yelo ng 5 talampakan na mahabang piraso ng kahoy. Pinangarap ko ang sandaling ito. Ako at si Rafael ay tuwang-tuwa na para bang Pasko. Isang maipagmamalaking sandali at katuparan ng inaasam-asam na kahilingan. Pero ito ba'y talagang kahoy na mula sa daong ni Noe? Napag-alaman na ang kahoy na natagpuan ni Navarra ay hindi tumutubo sa bundok ng Ararat. Sa katunayan ay walang kagubatan sa loob ng 300 milyang nakapalibot sa bundok. Si Navarra mismo ang nagpasuri sa kahoy sa 3 magkakaibang laboratorio at ipinaalam sa kanya na ang kahoy na ito ay halos 5,000 taon na ang tanda. Maliwanag na sumasang-ayon sa bahang isinasalaysay ng Biblia. So marami na po, kahit i-search nyo po sa internet, marami po mga ebidensya. Okay? Pero kung pupunta po kayo doon ngayon, hindi nyo na po makikitang buo yung daong. Bakit? Sa paglipas po ng mga dekada, nagkaroon pa rin po doon ng mga lindol. Pero naroon pa rin po yun. Pero wasak na po, hindi na po siya buo. Ang dami po, mga object, napipicturan po nila. Talaga po kasing meron hanggang ngayon nandoon. Lalo na kapag summer, nalulusaw po yung mga yelo, nai-expose po yung ilang parte ng daong. At marami na pong nakakuha ng larawan. Ipinasuri po ito sa iba't ibang laboratorio. Sakto po, ebidensya, yung kahoy na ginamit ni Noe, anong edad ito, walang labis, walang kulang. Mayroon po tayong ebidensya. Okay? Imagine nyo po, umulan, umapaw po yung tubig, naghalo na po, pati yung tubig, dagat, alat, nalunod ang buong mundo. Okay? Marami pa po tayong ebidensya. Ito po yung mga resulta. Okay? Habang bumababa yung mga tubig, nagkaroon po ng mga guhit. Ito po yung Grand Canyon na tinatawag. Okay? Sa iba't ibang parte, nakakapagtaka, may mga fossil, may mga seashell, kahit sa itaas ng bundok. Kung wala kayong background sa pagbaha sa panahon ni Noe, iisipin nyo, alangan namang umakyat yan sa bundok. Paano niya nagawa yun? May maligno siguro. Pero ngayon, mayroon tayong idea. Kaya nga po may mga nakukuhang fossil na ganyan, kahit nasa itaas ng bundok. Bakit talaga pong umapaw ang tubig? Yung pong nasa dagat na mga hayop, yung mga isda, mga shell, talaga pong napunta sa iba't ibang lugar at nung bumaba ng bumaba, naiwan na po sila. Nung humupa na po yung pagbaha. Isang example po sa Mongolia. Okay? Mataas na lugar po ito, napakalaki. Malayo po sa dagat. Pero alam nyo po, may mga lake po sila na tinatawag na salty lake. Maalat. Kaya ang dami po nilang asin.
Yung kulay pink na yan po ay mga lake na maalat. Sa atin sa Lake Cebu, sa Mindanao meron po. Dami po nilang asin. Ang asin po sa dagat, di ba? Pero ito, bakit ang layo sa dagat? May asin sila kasi naging salty po yung kanilang lake. Bakit? Ebidensya po ito ng nangyaring pandaigdigang baha sa panahon po ni Noe. Yan po yan. Ito po yung mga pictures. Ebidensya po ito. Totoo ang nangyaring pagbaha. Ngayon, kung hindi pa rin kayo kumbinsido, mag-book kayo ng ticket, punta kayo dyan. Malalaman po ninyo. Totoo po ito. Napakaraming asin. Yes. Ito yung kanina. Bakit mahaba ang kanilang buhay? Dahil may tubig. Ito po yung binagsak ng Diyos sa panahon ni Noe. Kaya wala na po yan ngayon. Kaya ito na tayo. Bilang resulta, nakakapasok na po yung high frequency waves, gaya po ng gamma rays, X-rays, and ultraviolet rays. Sa panahon po natin, di ba, yung mga scientists nagsasabi, baka magkaroon tayo ng skin cancer. Bakit? Yung pong ozone layer na proteksyon ay butas na. Nakakapasok na. Kaya nga po, ito po ang resulta ng pagbaha. Wala na yung tubig kanina na nakabalot, wala na tayong proteksyon naturally. Tingnan nyo po. Ito po sa panahon ni Noe, 950. Tingnan nyo po yung average nila, halos 900 years. Dito nagsimula, binagsak ng Diyos yan po, Noah. Panahon po niya yan. Binagsak ng Diyos yung tubig, kaya nga po, yung sumunod dahil wala na yung protection natin. Tayo ngayon, ito na lang yung average na buhay natin. Now, you know. Tama? Dahil nasa Biblia. Kaya nga, ganito na lang po yung haba ng buhay natin. Ano po ang dahilan? Dahil uli sa kasalanan, mga kababayan. Ngayon, ito mahalagang tanong, saan napunta yung tubig? Kung nalunod noon lahat, pati yung mga matataas na bundok, nalunod, umapaw talaga ang tubig. Ngayon, nasaan yung tubig? Ito po ang sagot. Job 37 verse 9 to 10. Mula sa silid nito ang ipoy-ipoy ng gagaling at ang ginaw mula sa nagangalat na mga hangin. Sa pamamagitan ng hininga ng Diyos ay binibigay ang yelo at ang malawak na tubig ay mabilis na mamumuo. Kapag ang tubig naging solid, ano po yun? Yelo. Very good. Tama po. Saan po natin matatagpuan yung yelo? Hindi po yung nasa loob ng ref ninyo. Ang mundo natin, mayroon pong 2 kontinente na puro yelo. Tama po? Saan? Ito po yun. North Pole and South Pole, yan po yung tubig. Kasi sabi po nila, dahil sa global warming, kapag nalusaw lang lahat, kahit yung mga buildings sa Manhattan, malulubog. Pero huwag kayong magalala, hindi na po yan mangyayari. Alam niyo po ba? Nagbigay po kasi ang Diyos ng promise kay Noah. Pinakita niya po yung rainbow. Sabi niya kay Noah, habang nakikita niyo yung rainbow, yan ang palatandaan ko na hindi ko na kayo wawasakin sa pamamagitan ng tubig. Yun po ang dahilan kung bakit kayo nakakakita ng rainbow kapag matapos ang ulan. Now, you know, ako rin po noon, bakit kaya may rainbow? Sabi ng lolo ko, anak, hanapin mo ang dulo niyan, may ginto. Yan ang pag-asa natin. Totoo, di ba ganyan ang sabi ng matatanda? Pasensya na po kayo, lumaki po ako sa probinsya. Yan ang explanation ng mga matatanda. Pero nasa Biblia pala, kapag umuulan ng malakas, hindi na tayo kakabahan. Bakit nangako ang Diyos, hindi ko na kayo lilipulin gamit ang tubig. Kaya yung tubig sa panahon ni Noe, nandito. Yung iba, sabi ng Biblia, nilagay niya sa kalaliman, sa mga imbakan. Ano po ito? May isang parte po sa dagat, malapit sa bansang Pilipinas, yung pong Marianas Trench. Kahit ibaon po, ilubog natin yung Mount Everest doon, malulunod pa rin. Diyan nilagay ng Diyos yung ibang mga tubig. Kahit yung commercial airlines, yung pong taas niya, 35,000 feet, kung bababa tayo, mas malalim pa po iyon. Hindi pa yun nararating po ng tao. Diyan nilagay sa kalaliman ng imbakan, sabi po. Ngayon, ito po yung mahalaga. Yung aral. Sa kwento, ang mahalaga, yun pong aral.
Huwag kayong masyadong mag-focus sa kwento. Doon po kayo sa aral tumingin. Nakuha niyo po ba? Sa school, mayroon tayong mga summary ng short story, di ba? Pero ang gusto ng teacher, hindi mismo yung story, yung aral. Ngayon, high-tech na, ginawang pelikula. Sa pelikula lang ba, ano ba yung tinitignan nyo? Di ba yung aral? O halimbawa, nanood ka ng Spider-Man. Ano po yung lesson doon? Nasasabihin mo, with great power comes great responsibility. O sa mga nag-iisip, ganun sila. Pero hindi, basta maganda. Walang aral na nakuha. Nanood lang. Tama po ba? Kapag nanonood naman kayo, tignan nyo naman yung aral. Eto po yun. Bakit ko kailangang ikwento dito sa Biblia, yung sabi ng Biblia sabihin sa inyo? Hindi po para kayo aliwin, patawanin, no. Hindi po. May aral, ito po ang aral. Sa kasaysayan ng tao, pinatay sila ng Diyos sa panahon ni Noe, gamit po yung tubig. Pero may paraan, sabi ng Diyos, gumawa ka ng daong, kapag pumasok sila, save. Ligtas sila. Pag ayaw nila, patay sila. Mahal ko sila, pero may paghuhukom ako, sabi ng Diyos. Galit ako sa kasalanan. Ang problema, 8 lang po ang pumasok. May rainbow. Hindi na po tayo wawasakin ng Diyos sa tubig. Pero alam niyo po, sorry pero may bad news. Pinangako ng Diyos, sa panahon po natin, hindi na tubig. Apoy ang gagamitin niya. Aral po yung panahon ni Noe. Tubig noon, sa panahon po natin, fire. Nakasulat po yan sa Biblia? Opo. 2 Pedro 3, versikulo 6 at 7. Malinaw po dito. Basahin po natin ang sabay-sabay. Nasa pamamagitan din nito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayong ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Apoy na po. I'm sorry, ito po yung katotohanan. Whether you like it or not, ito pong mundo natin ngayon nakatadhana na sa paghukom sa apoy. Bakit tayo nagba-Bible seminar? May chance pa kayo. Alam niyo po, bago mangyari ito, kailangan niyo pong maligtas. Kapag maligtas po kayo, ma-born again, kukunin ng Diyos sa mga born again bago magkaroon ng paghuhukom sa apoy. Ipapaliwanag ko po ito bukas. But anyway, tignan niyo po, sa pamamagitan ng gayon ding salita, yung kasalukuyang mundo ngayon dahil sobra na ring makasalanan ng mga tao, mayroon pong fire judgment. Sa panahon ni Noe, ang way para maligtas, daong. Ngayon, sa panahon natin, ang way para maligtas, you must be born again. Okay? Kailangan nyo pong maligtas. Kaya po, 5 days tayong magsasama-sama para po kayo maligtas. Ngayon po, preparasyon lang po ito ng puso nyo. Kung nakadalawa ka na ngayong araw, hindi ka pa po born again, ibig sabihin nun. Kasi sa Friday ko pa po sasabihin kung paano maliligtas ang isang tao. Bakit ko po sinasabi ito? Binubungkal natin unti-unti ang inyong matitigas na puso. Kasi kung ipapangaral ko kaagad yung kaligtasan, hindi kayo maniniwala. Eto muna, dito muna tayo maniwala. Meron tayong ebidensya, madaling maniwala. Sa panahon natin, kailangan nyo pong maligtas. Ngayon, kung ayaw nyo pong maniwala, mangyayari ito. Ito ang katotohanan. Ito po ang naghihintay sa mga tao. Uulan ba ng apoy? Hindi po. Ang sinasabi ng Biblia na paghukom sa apoy, ito po. Gera. Nakahanda na po ito sa panahon po natin. Nasa Biblia po ito. 2 Pedro 3:10. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw. At ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Anong ibig sabihin nito? Nuclear war. Ito po ay inventory ng mga bomba, nuclear bomb ng malalakas na bansa. Hindi pa po ito latest. Ang Russia lang, pag pumutok yan lahat, gunaw ang buong mundo. Yun po yung nakakatakot. Maring hindi nyo po ito alam, kaya ayan lang yung buhay nyo. Trabaho,
Sa panahon ni Noe, ganun din po sila. Trabaho, kain, tulog, nag-aasawa, umiinom. Yan ang panahon natin. Kaya sabi kanina, darating ang araw ng Panginoon na parang magnanakaw. Ibig sabihin, day na hindi mo ini-expect, darating siya. Kasi ang magnanakaw po, di ba, pumupunta kapag hindi mo ini-expect. Hindi po ibig sabihin magnanakaw ang Panginoon, okay? Ang ibig sabihin nun, darating siya sa araw na hindi mo ini-expect. Pwedeng mamaya, pwede. Totoo po. Bukas, ipapaliwanag ko po ng mas detalyado. Anyway, ito pong nakasulat sa Biblia. Gusto lang namin kayong makapag-prepare gaya namin. Kami alam na po namin ito. Bago po ito mangyari, wala na kami dito. Wala na ako dito. Kasi, bukas, ipapaliwanag ko, may sinasabi po ang Biblia na rapture. Ang mga naligtas kukunin muna ng Diyos, pagkatapos giyera na. Kaya sana hanggang Biyernes, maligtas po kayo. Yan po ang araw-araw na pinaparada ng mga malalakas na bansa. Tayo, hindi tayo makaintindi nito kasi wala tayong ganito. Meron po tayong nuclear plant sa Bataan pero hindi ipinagpatuloy. Pero kung nangyari yun, malakas tayo ngayon. Kaya lang, democracy kasi tayo. Yan ang nangyari. Opo. Kaunting dada ng dada, salungat ng salungat, kaya wala nangyayari sa atin. Ito po sila. May mga bomba po sila. Tayo po wala. Pero baka sabihin nyo, wala tayo, hindi tayo sasali. Hindi po. Kapag nagsiputukan na po itong bomba kahit ayaw nyo, hindi. Talagang bubulusok po ang apoy, nakakapaso. Hangin, magugunaw po itong mundo. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Kaya kahit na may mansion po kayo, sorry. Yan po. Nagtitest po sila lagi. Tinitest po nila. Kaya nga sa West Philippine Sea, tama po ba? Wala tayong magawa. Bakit? Alam ng ating presidente, may mga nakaumang na missile sa atin. Kapag tayo nagpumilit doon, pwedeng magunaw yung Metro Manila sa isang pindot lang nila. Tama po ba? Para mas madali sana nating maintindihan, ang mga Pilipino ngayon wala nang ideya dito. Bakit? Pati yung ROTC inalis. Hindi, walang ROTC ang mga tao. Bakit? Noon po sabi ng mga estudyante, na-disappoint po ako. Ang nangunguna, UP, yung mga eskwelahan dito, i-abolish daw kasi wala namang kinalaman yun sa kanilang course. Yan po sabi ng mga university student, anong gagawin ko dyan? Magdudoktor ako, anong pakinabang yan? Mababa ang pag-iisip natin. Bakit? Anong kahalagahan nun? Eto po yun. Kung hindi yun nawala, para matuto tayo kung paano magkasa ng baril, kung paano natin ipagtanggol ang ating bansa. Sa mga lalaki dito, kaya nyo magkasa ng baril? Baka hindi pa nga kayo nakahawak. Paano kung nagkagera kahit marami tayong baril? Wala kayong alam. Tama po ba mali? Kaya yun po ang ROTC. Yung military service yun. Kahit baba, ituturuan kung paano makipaglaban. Naintindihan po ninyo. Kaya lang inabolish. Kaya ngayon, malalambot ang mga lalaki. Yan ang naging problema. O ngayon, puro kalukuhan lang po. Ang dami nilang bomba, tayo, anong iharap natin? Si Cardo raw, mga aswang daw. Dinadaan natin sa tawa, pero I tell you, para tayong mga basang sisiw. Pero wag na po kayong mag-alala. Kapag na-born again kayo, okay na kayo. Yun na lang ang tanging paraan. Kasi kawawa kayo kung hindi. Bakit? Darating po ang gyera, wala kang alam. Kahit saan ka magtago, wala kang alam. Kakatayin ka lang, susunugin ka pa, pupunta ka pa sa impyerno. Mga kababayan, mag-isip-isip po kayo. Please. Please. Okay? Mag-isip-isip po kayo. Ito po ay nasa Biblia, mangyayari. Yan po ang nakikita nyo sa news ngayon. Kaya mapalad po kayo, nakakarinig kayo ngayon ng ganito. Ang relihiyon po, hindi yan sasabihin sa inyo. Ang relihiyon, anong sasabihin nila? A reading from the book of Luke. Isang verse. And then, sasabihin mga politiko. Ang layo sa katotohanan, tama po ba mali? Kahit simba po kayo ng simba, wala kayong natututunan doon. Bakit? Magbabasa ng isang verse, pero ang pinag-uusapan, politika. Tama, mali? Ang ganda po ng sitwasyon nyo ngayon, ang gandang opportunity para sa inyo. Natuturuan po kayo kung anong mangyayari sa hinaharap. Yan po ang nangyayari.
Yan po ang mangyayari. Whether you like it or not, whether you believe it or not, this will happen. Bakit? Nasa Biblia. It's up to you. Sasabihin ko lang po yung katotohanan. Kung ayaw niyong maniwala, wala na po akong kasalanan. Sana habang nakikinig po kayo, i-check niyo po ang inyong isip at puso. Sana nandyan kayo, totoo nga, tama naman, mayroon namang ebidensya. Huwag po kayong magmatigas. Okay? Totoo po ito. Bakit wala pa pong gyera? Dahil sa verse na ito. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba. Kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ang session ngayon, kahapon, bukas at sa Biyernes, proseso po ito para makarating kayo sa tunay na pagsisisi. Kumplituhin nyo lang po. Kumplituhin nyo lang po. Tiyaga lang. Kapag may tiyaga, may nilaga. Mayroon po kayong mapapala sa Biyernes. Nagtsatsaga po ang Diyos sa inyo. Nagtsatsaga. Naghihintay siya na makinig kayo, na ang puso nyo ay mabuksan at maunawaan ang kanyang salita. Okay? Tapos na po tayo sa dalawa. Genesis chapter 6, repopulation ng tawag. Mula sa 8, dumami uli ang tao. Pero ito po yung problema. Pagsapit po ng Genesis chapter 11, ni isang tao, wala nang naghahanap sa Diyos. Anong ginawa ng mga tao? Nagsama-sama sila, hinamon nila ngayon ng Diyos. Diyan po sila nagtayo ng Tore ng Babel. Inisip nila, hindi niya tayo matatalo. Nilunod niya tayo noon, magtayo tayo ng Tore ng Babel. Ngayon, kahit magpaulan siya, walang mangyayari sa atin. Grabe pong sama ng mga tao. Ito po yung pag-imagsik ng tao, kaya nga naitayo ang Tore ng Babel. Ang problema, kung lilipulin sila ng Diyos, wala nang matitira. Kaya ito po ang matalinong ginawa ng Diyos. Dati po, ayon sa Biblia, iisa ang wika po natin. Okay? Genesis 11 verse 1 to 2. Noon ang buong lupa ay iisa ang wika, at magkakatulad ang salita. Malinaw. Iisa ang kanilang wika. Sabi ng Diyos, punuin niyo ang lupa. Ayaw nila. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Bagkus, nagsama-sama sila, hinamon nila ang Diyos sa Tore ng Babel. Nung nakita ng Diyos ang kanilang kasamaan, kumilos po ang Diyos. Sabi nila, hali kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore. Kaya tawag Tore ng Babel. Na ang taluktok nito ay hanggang sa langit. Gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili, baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Sabi ng Diyos, kung wawasakin ko sila, wala nang matitira. Kaya gumawa siya ng matalinong pamamaraan. Para sila magkalat-kalat, simple lang, nilito niya ang kanilang wika. Dito po nagsimula kung bakit ngayon, iba-iba, dito lang sa bansang Pilipinas, ang daming dialect. Tama po ba? Kaya may Japanese, may Korean, yung iba-iba tayo ng wika. Dahil po dito. Sabi ng Diyos dito po sa kulay red dito, ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawa ng pananalita ng bawat isa. Bigla! Hindi na sila magkaintindihan. Kayong mga nagkakaintindihan, sila po ang nagsama-sama, humiwalay. Sama-sama, humiwalay. Naturally, napuno ang buong wika. Kaya may iba't iba na pong regions ngayon. Depende po sa rehiyon, iba-iba ang kanilang wika. Totoo po. Tayo pong mga Pilipino, ang isa sa ebidensya. Sabi po ni Professor Greenberg, na ilathala sa New York Times noong 1995, galing po lahat ng wika sa iisa, alinsunod sa sinasabi sa Genesis chapter 11. Okay? Kaya ngayon, kailangan ng language, di ba? Minsan may language barrier. Ano po? Sino po ang may kasalanan? Dito po yun sa Tore ng Babel. Ako po, mayroon pong experience sa Tore ng Babel. Babahagi ko lang. Dahil po sa hirap ng wika. Minsan dito po kailangan pong may translation, may interpreter. Dahil po yan sa Tore ng Babel. Nung ako po ay gaya nyo na nag-a-attend, pagkatapos po ng ganitong Bible seminar, may nagsabi po sa akin, bago pa lang po ako noon, taga Pangasinan din. Taga Pangasinan po ako. Ang tao po doon, dalawa ang salita.
Kaya ko pong magpangasinense, kaya kong mag-Ilocano. Kaya nung nalaman ko po na may nag-a-attend na taga-Pangasinan, inilocano ko siya. Naturally, after ng Bible seminar. Hello, sabi ko po, sa salita pong Ilocano, sabi ko sa kanya, kabagyan. Ang ibig sabihin, kababayan. Sabi po niya sa akin, although alam niya mag-Ilocano, pero sabi niya, I'm sorry, I can't speak Ilocano. Uy, English speaking. So parang na-offend po ako. Hamo-amo ag Ilocano? Sabi ko. Ibig sabihin, hindi mo alam mag-Ilocano? I grew up here in Manila. Sabi niya. My parents live in Pangasinan, but I don't know how to speak the dialect. Okay? So English speaking. Ito po, sinishare ko lang experience ko sa Torre ng Babel. So syempre, ako po, nagsabi po ako, okay. Now I see. How old are you? Sabi niya sa akin, I'm 26. Wow. And you? Sabi niya, gumanti ako. I'm 28. Talo siya. Okay. Ang hirap pong magkaintindihan, di ba? Yun po yung rule sa grammar. Pag N and T, ang katabi niya, vowel sound, nagiging silent T. Tama? Kaya nga, enter. Enter. Nounen. Kanina po, nounen of Ararat. Tama? Kasi sinasabi natin, internet, hindi internet. Okay? Mayroon kayong natutunan. Pag N and T, ang dalawang nasa paligid, vowel sound siya, silent T. Mahirap, di ba? Kaya kailangan nating mag-aral ng wika, nagsimula po yan sa Torre ng Babel. Kaya nga, sa Noah's Ark, they must enter the ark. Okay? The ark rested. Saan? Sa mountains of Ararat. Yan po ang language. Kaya iba-iba po yung wika. Sa atin po may Ilocano, Bicolano, mahirap din magka-intindihan. Yan po. Noon po, ito po yung tanong ko sa sarili, bakit iba-iba ang wika? Gaya niyo po sa Bible seminar, na-amaze po ako. Totoo ang Biblia, sabi ko. Diyan pala nagsimula kung bakit iba-iba ang ating wika. Naniniwala po ba kayo? Hindi. Yan po ang pinagmulan kung bakit iba-iba ang ating salita. Ang mga Koreans po, nung first ko po silang na-meet, isa lang po pag good morning, good afternoon, good evening, annyeonghaseyo, sabi po nila. Tama? Pero sa atin maraming anyong, di ba? Talo pa rin natin sila. Yes. Sa kanila, annyeonghaseyo lang. Sa atin, anyong lupa, anyong tubig. Anyong diwata, anyong pangit, anyong unggoy, ang dami. Sabi ko, panalo pa rin kami. Nakakalito ang wika. Okay? Kaya ito pong hirap natin, saan uli nang galing? Kasalanan. Dahil po sa kasamaan ng tao, nalunod sila, namatay sila, naghihirap tayo ngayon, kaya isa lang po ang problema. Ano po yun? Kasalanan. Yan po ang aral dito. Panghuli, bago tayo maghiwa-hiwalay, pagkatapos po ng Torre ng Babel, umaksyon po ang Diyos. Wala nang naghahanap sa Kanya, pumili siya ng isang tao. Ang taong ito ngayon ay si Abraham. Hindi dahil sa mabait, magaling si Abraham, pero sabi ng Diyos, kung hindi ako kikilos, makakalimutan ako ng mga tao. Kaya sa Genesis chapter 12, papasok po ang kwento ni Abraham. Si Abraham po ang founding ancestor ng bansang Israel na siyang pag-uusapan po natin bukas. Mahalaga rin po ito, parte ng kasaysayan. Okay? Yung pong Red Sea crossing, after po ni Abraham, dumating po si Moses 1,500 BC, yan po yung pinapanood tuwing mahal na araw. Si Moses, dumaan po sila sa dagat na pula na hati. Totoo ba ito o hindi? Tignan po natin isa-isa. Nagsimula po ang kwento ni Abraham sa Genesis chapter 12. Eto na po. Ang pagtawag ng Diyos kay Abraham. Ulitin ko, wala na kasing naghahanap sa Diyos. Kaya pumili po siya ng isang tao na magiging saksi niya. Na magpapatutuo tungkol sa Kanya. Na gagamitin ng Diyos para tayo po,
ay maniwala sa Kanya. Naintindihan po ninyo? Ito po ang sabi. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Itong pangako ng Diyos. Tipanan po ito. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Okay, tingnan natin. Kailan po ito nangyari? 2000 BC. Mula ngayon, 4,000 taon na po ang nakakaraan. Ito po ang kanilang kasunduan. Bibigyan kita ng lupain, sabi ng Diyos, yan po ang lupain ng Kanaan. Bansa, bansang Israel. Pagpapala, si Jesus Christ. Ang mga nasa church po ngayon, walang bukang bibig kundi blessing. Akala nila ang blessing pag marami silang pera. Akala nila kung good health, blessing. Kung nakapagtapos yung anak nila, blessing. No, hindi po. Ang tunay na blessing, sabi ng Biblia yan po, si Jesus Christ. Sana mabless kayo ngayong linggo. Magkaroon ng pera? Hindi po. Gumanda yung health? Hindi po. Ang tunay na blessing na maibibigay po namin sa inyo, kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa inyo. Kaya tayo nag-aaral. Tandaan niyo po ito. Yan ang tunay na blessing. Balikan natin ang kwento nila. Ito po, promises kay Abraham. Mula sa Ur ng Kaldeo, tinawag po siya ng Diyos. Pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Kailan yan? 2000 BC. Paiklin ko po yung kwento. I-summarize ko po. Nagkaroon po ng anak si Abraham, si Isaac. Si Isaac nagkaroon po ng anak si Jacob. Si Jacob nagkaroon po ng 12 anak na lalaki. Ang panlabing-isa si Jose. So nandun po sila noon. Ngayon ito po. Itong si Joseph, sa Tagalog Jose, ibinenta ng kanyang mga kapatid. Saan po? Naging alipin po siya sa lupain ng Ehipto. Ibinenta po siya sa mga mangangalakal na Ismailita. At dinala po siya sa Ehipto noon, kaya napunta po siya doon. Pero ginamit po siya ng Diyos. Okay? Anong nangyari? Binigyan siya ng Diyos ng kakayahan na mag-interpret po ng panaginip. Sa panahon po nila noon, napakalakas po ng Ehipto. Yung pong hari nila, tawag nila Pharaon, sa English Pharaoh, na naginip. Ang nakapagpaliwanag lang po noon ay si Jose. Kaya sa pagiging alipin po, naging pangalawa sa pinakamataas na opisyal si Jose sa Egypt. Naging prime minister po siya. At nung naging sikat po siya doon, pinalipat po niya ang kanyang mga kamag-anak at nanirahan po sila sa lupain ng Ehipto. Genesis 47 verse 6, ang lupain ng Ehipto ay nasa harapan mo. Sabi po ito ng Faraon kay Jose. Patirahin mo ang iyong ama at ang iyong mga kapatid sa pinakamabuti sa lupain. Patirahin mo sila sa lupain ng Goshen. Kaya nga, ito pong pamilya ni Jose, mula po sa lupain ng Canaan, sila po ay pumunta sa Ehipto, nanirahan po sila sa Goshen. Okay po, bakit? Sa panahong ito, naging kilala si Jose at siya po ay pangalawa sa mataas na opisyal sa lupain ng Ehipto. Eto na po. Lumipat ang mga Israelita doon sa Ehipto. Paglipas po ng maraming taon, dumami sila ng dumami. Sa unang 40 years na pamamahala, nandun pa si Jose, hindi pa siya patay, okay sila. Pero alam niyo po, nanirahan sila sa Ehipto sa matutal 430 years. Sa loob po ng 400 years, nung wala na po si Joseph, ginawa silang alipin. Ito po ay napapanood nyo tuwing mahal na araw. Ang pelikula po ay Prince of Egypt. Ako po ay lagi pong nanunood din noon. Kahit nung bata pa po ako, nakikita ko po yan tuwing mahal na araw. Akala ko noon, kwentong pambata lang yun. Pero nasa Biblia. Sila po ay ginawang mga alipin sa loob ng 400 years. Naalala po nila ang tipan ng Diyos sa kanilang ninuno kay Abraham. Gusto po naming makalaya, sabi po nila. Kaya nga, sa panahon na yon, dininig sila ng Diyos. Sa hirap po nila, dumulog sila sa Diyos, kaya binigyan po sila ng Diyos. Isang sagot, isinilang po ang batang si Moses. Ang ibig po sabihin ng pangalan na Moses, drawn out from river. Bakit? Sa panahon po na yon, dumadami na po ang mga Israelita sa bansang Ehipto, natakot po yung bagong hari.
Kaya nag-utos po siya na kapag babae, buhayin niyo pag nanganak ang mga Israelita. Pero kapag lalaki, patayin ninyo. Naawa po ang nanay ni Moses na si Jochebed. Gusto niyang buhayin yung kanyang anak, kaya ipinaanod po niya sa River Nile. Nagkataon, naliligo po yung prinsesa. Ano nangyari? Inampun po si Moses. Pinangalanan siyang Moses, kaya naging Prince of Egypt po siya. Kaya lang siya po ay isang Israelita at alam po niya ito. Okay? Kaya siya po ang ginamit ng Diyos. Pero, bago nun, sa pagtatanggol po ni Moses sa kanyang kababayan, kasi nasa hirap sila at alipin, nakapatay po siya. Kaya siya po ay nagtago sa isang ilang sa Midian. Doon na po niya na-meet ang Diyos, di ba, sa pelikula? Ano po yon? Na-meet po niya sa bundok ng Sinai, nakita po niya yung isang maliit na punong kahoy na nasusunog pero hindi nauubos. Tawag sa English, burning bush. Kinausap siya ng Diyos, Moses, balik ka sa Ehipto, gagamitin kita para iligtas ko ang aking bayang pinili. Yan po ang bayang Israel. Para mas mapadali, ginamit ng Diyos si Moses para sila umalis mula Ehipto patungo sa Promised Land na sinasabi yung lupain ng Kanaan. Gumawa ang Diyos ng 10 salot, matigas ang puso ng hari ng paraon, kaya sa panghuli pinatay ng Diyos lahat ng panganay. Wasak na po ang bansang Ehipto, kaya sabi ng Faraon, sige, alis na kayo. Kaya nga, umalis po ang Israel, ito po yung kanilang tinahak. Hinabol po sila dito ng mga Ehipsyo, yung mga sundalo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, hinati niya ang Red Sea. Kaya tawag natin Red Sea Crossing. Sila po ay dumaan doon dahil sa tulong ng Diyos. Sinundan sila ng mga Ehipsyo, mga sundalo, pero nakatawid ang Israel, binalik ng Diyos ang tubig, nalunod, namatay po yung mga humabol. Nasa Biblia po yan. Ang tawag natin dyan, Exodus. Okay? Kaya dito po, Exodus chapter 12, verse 40 to 41. Pwede po kayo po ang bumasa para matapos na tayo. 3, 2, 1. Apat na raang taon at 30 taon, hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Okay, umalis na po sila. Dito po sila nahimpil, nasukol po sila dyan, kaya tinulungan sila ng Diyos. Ito po yung tinatawag na Gulf of Aqaba, dyan po sila nakatawid. Sa Exodus 14:21, pagkatapos iniunat ni Moses ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ng dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag at ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Dahil nahawi, nag-cross sila, kaya tinatawag po nating Red Sea Crossing. Yan po ang ginawa. Nakatawid po sila. Yung pong mga humabol sa kanila na mga sundalo ng Ehipto, namatay. Bakit? Bumalik po yung tubig pagkatapos na nakatawid ang mga Israelita. May ideya na po kayo nito. Okay? Sa Hebrews 11:29, sa pananampalataya ay tinahak nila ang dagat na pula na tulad sa tuyong lupa, ngunit nang tangkaing gawin ito ng mga Ehipto ay nalunod sila. Ngayon, nangyari rin ba ito? Totoo ba ito? Patutunayan po natin na totoo. Sa Egypt po noon, malakas ang army ng mga nung unang panahon, malakas ang army mo kung mayroon po sila mga karwahe. Wala pa po kasing mga baril noon. Kaya karwahe, mga espada, malakas ka kung may mga hukbukang mga ngabayo. Karwahe. Kaya malakas po sila, humabol po sila, pero nalunod po sila. Yan. Ito po yung pinagtawiran nila. Ngayon, nung naimbento po yung robotic camera, may mga divers po na nag-dive po doon. Gusto nilang patunayan kung totoo ito. Nakunan po nila, dinocument po ito. Yes, alam niyo po yung mga gulong ng karwahe na nabaon doon noon, nalunod, nandun pa rin po. Ito na po ay kinapitan na po ng mga corals. Kaya para mas maintindihan nyo, ito po yung documentary kung paano po sinisid ng mga divers gamit po ng robotic camera yung ilalim po ng Gulf of Aqaba para patunayan na totoong nangyari ang pagtawid nila Moses sa Red Sea.
Noong tagsibol ng taong 2000, inilubog sa tubig ng Discovery Media Team ang isang robotic camera sa unang pagkakataon. Kailan may hindi pa ito nagawa, wala pang nakarating dito na may dalang remote-controlled camera. Gamit ang camera, nakita sa mga pagsisiyasat ang maraming hugis at bagay na kawangis ng mga karwahe. Kabilang ang mga tumubong coral na mga pabaluktot, pabilog at patuwid na mga paras na madamit magkakadikit at kakikitaan ng anyo ng pagkawasak. Ngayong kami ay nakakapaglibot gamit ang remote-controlled camera, paulit-ulit naming nakikita ang mga kakaibang hugis at anyo na gaya ng nakikita nyo. Hindi lamang ito sa isang lugar, kundi makikita mo sila ng paulit-ulit. May mga pagkakataong makakakita ka ng isang bagay na mukhang aksel, parang rayos at gulong. Kaya masasabi mo sa iyong sarili, oh, hindi ito coral reef. Ito isang coral na tumutubo sa isang bagay na gawang tao. Mula pa noong unang mga pagsasaliksik sa Nueva, isa sa mga natatanging anyo ang parating natatagpuan sa palapag ng dagat. Isang payat na istrukturang hugis bilog na parang mesa, minsay nakabaliktad at ang ilalim may kinapitan na ng coral, isang tuwid na tangkay at may pabilog na tuktok. Tuwid o 90 degrees ang pagkakatayo nito sa pagitan ng isang bagay na mukhang aksel at gulong. Makikita mo ito sa iba't ibang paraan ng pagkakatayo at ang itsura nito ay ibang-iba sa karaniwang pagtubo ng coral. Sa gitna ng mga ito, kinunan ni Poncia ng larawan ng pabilog na bagay na ito na nakakabit sa mukhang nabaling axle o nahating gulong ng karwahe. Ang discovery na ito ay mahalaga dahil sa dalawang dahilan. Una, naitala ni Poncia ng hugis ng mga coral na anyong gulong. May mga sukat itong kawangis sa mga sinaunang ginagamit na karwahe ng mga Ehipsyo, direkta sa sinasabing pinagtawiran sa Nueva ng mga Israelita. Pangalawa, ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay din ng patunay sa mga naunang katibayan tungkol sa mga hugis gulong na nadiskubre sa parehong baybayin ng Dagat Pula na talagang sumasang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Tinunghayan ng Panginoon ang hukbo ng Ehipsyo at kanyang inalisan ng gulong ang kanilang mga karwahe. Yes, inalisan ng gulong ang kanilang mga karwahe. At doon po sa ilalim, nakita po yung mga gulong. Gulong ng karwahe na kinapitan na po ng corals. May ebidensya po tayo, totoo po ito. Kaya ito pong mahalagang nangyari sa kasaysayan, tanong ko po, totoo hindi? May ebidensya po tayo, totoo. At ngayong totoo, madali na lang maniwala. Ito ba ay para sa impormasyon lang? Bakit ko kailangang ipaliwanag ito? Ito po yung target ko po dito. Matthew chapter 10, verse 28. Last verse po ito. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At huwag ninyong katakutan ng mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa, kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa Garden of Eden, totoo hindi? Totoo. Noah's Ark, totoo hindi? Yung Tori ng Babel, totoo hindi? Yung pong Red Sea Crossing, totoo hindi? Tanong ko, impyerno, totoo hindi? Yun po yun. Para maniwala po kayo na may impyerno rin. Bakit nakasulat din po ito sa Biblia? Huwag po kayong maging selective na pipiliin nyo lang yung paniniwalaan nyo. Buo po ito, lahat po ay katotohanan kung anong nakasulat, unti-unting nangyayari. Yung mga nangyari na may ebidensya po tayo. Tama ba? Wala? Hindi. Yes. Kung totoong may impyerno, pero may pag-asa, totoo rin po ang langit. Kaya kayo po, nasa sa inyo po. Ginagawa ko po ang lahat para maintindihan po ninyo sa simpleng pamamaraan. Tinuro ko po ang session na ito tungkol sa kasaysayan para maniwala kayo na totoo ang Biblia, pero alam nyo po, nakasulat din po sa Biblia, mayroon pong impyerno.
Bakit ang mga tao walang interes tungkol sa Diyos? Kasi hindi sila naniniwala na may kalalagyan sila na impyerno. Kaya ayaw nilang maniwala. Kaya ngayon kung totoo po yung lahat na yon, totoo rin po na may impyerno. Totoo rin po na may langit. Yan po yan. Pag-uwi nyo po, pag-isipan nyo po ang inyong mga napag-aralan. Okay? Ibig sabihin, bukas mayroon pa po kasi to be continued. Tiyagain nyo lang po, nakadalawa na tayo, 3 araw na lang. Kaya bukas, babalik po ba kayo o hindi na? Okay. Bigyan nyo ko ng time na tignan uli ang mga mukha nyo. Okay. Promise po ba? Para po ito sa inyo. Kaya sana, gawin nyo po lahat, kahit anong mangyari, balik po kayo. Okay? Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Ngayon po, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga ebidensya na ipinakita mo po sa amin. Panginoon, kumilos ka po sa puso ng bawat isa. Buksan mo po ito. Palambutin po ito upang maunawaan po nila ang salita ng Diyos. Nakita po namin ang katotohanan at dahil totoo, natural po na dumarating unti-unti ang tunay na pananampalataya sa amin. Sa pag-uwi po ng bawat isa, nawa pag-isipan po nila ang kanilang napag-aralan. Totoo, walang halong kasinungalingan, kaya madaling maniwala. Sana, Panginoon, nakayin mo po sila hanggang sa matapos ang buong Bible seminar na ito at umaasa po kami na makarating po sila sa tunay na pagsisisi. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan at akayin mo po muli sila bukas hanggang sa Biyernes. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Marami pong salamat. Ingat po kayong lahat.